Sa Liloan, Cebu, nahuli ang rambulan ng grupo ng mga kabataan, kabilang ang 3 menor de edad. Ang punot dulo ng away sa pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagpang-abot at nagkasakitan ang grupo ng mga kabataan sa kuha ng video na ito habang nasa gitna ng kalsada sa Barangay Poblasyon sa Liloan, Cebu kahapon ng madaling araw. Natigil lang sila nang may dumaang SUV na panay ang busina. Sa follow-up operation ng Liloan Police, naaresto ang 10 kabataang sangkot sa nahulikam na gulo. 2 sa kanila, mga babae. 3 naman ay mga minor de edad. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagpang-abot sila sa 3 pang kabataan sa isang inuman. May nangyari umanong hindi pagkakaintindihan sa 2 grupo na humantong sa alitan. Para makaiwas sa gulo, umalis at lumipat daw sa ibang lugar ang 3 lalaki. Pero muli silang nagpang-abot at doon na nangyari ang rumble. Inisyal na info tungkol daw sa babae pero amo pa na gina-validate na report kung unsa gihilahang hinungdan. Pero ang niingon to ang biktima without apparent reason daw, giduol daw sila o kalit pero gisamok-samok sila ba? Nagilom-ilom na sila, gisamok-samok daw sila. Inaalam pa ng pulisya kung miyembro ng gang ang mga sangkot. Inihahanda na ang kasong alarm and scandal laban sa mga hinuli. Kasamang sasampahan ng kaso ang mga minor de edad. Giit ng pulisya, umiiral pa rin ang 10 p.m. hanggang 5 a.m. curfew sa bayan ng Liloan. Nang mangyari ang insidente, nasa ibang barangay ang roving team. O lagi na, bantayan lang ang pulis, bantayan lang ang mga doon niya, inigawa na, malik na po. So, nagkaroon akong i-grab ang opportunity na ay mangno, labi na sa mga ginikanan, mga guardian na tabangi mi ninyo pagkontrola na inyong mga anak. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Disyembre pa dapat noong nakaraang taon inaasahang darating pero hindi pa rin daw na-deliver hanggang ngayon ang ipinadalang mga balikbayan box ng isang OFW mula po sa Kuwait. Dumulog na siya sa inyong kapuso action man. Ito ang 2 balikbayan box na ipinadala ng OFW na si Cheryl sa pamamagitan ng isang freight forwarding company mula sa Kuwait pa Ocampo, Camarines Sur, Setyembre ng nakaraang taon. Ang mga padalang pasalubong at pagkain na inaasahang dumating dapat noong Disyembre, wala pa rin hanggang ngayon. Balibayad ko lang po dun sa box is more than 10,000 na. Yung laman po nun, aabutin siguro ng nasa 10 din. Tagal ko rin yung pinaghirapan, pinag-ipunan para sa kanila ko. Pero hanggang ngayon, wala, hindi ko pa rin nakuha. Sumasagot pa raw noon kay Cheryl ang kumpanya. Okay pa po yung contact namin ng ko sa Kuwait. Pagdating po hanggang sa nakauwi na ako, October, i-block na ako ng contact ko dun. Ang tanong ngayon ni Cheryl, ano na ang nangyari sa kanyang mga padala? Isilangguni ng inyong kapuso action man sa Department of Information and Communications Technology ang sumbong. Ang jurisdiction ho ng DICT pagdating ho sa mga parcel services, kami ho ang nagdi-deliver ng last mile services. Ibig sabihin ho, mula do sa warehouse pagdating ho dito sa Pilipinas, pagka OFW balikbayan boxes o yung mga parcel services na yan, ang kausap po nila yung mga counterparts natin o yung mga delivery services doon saan nakaregister sa ibang bansa. Usually ho, ang nangyayari, yung mga delivery services na yan, nagko-contract din ng mga delivery services natin. Na-check nyo na ho ba, Attorney Sir, kung lisensyado po itong kumpanya na ito? Base sa aming database, hindi ho to registered sa amin at walang pending application ho sa DICT. Ang mga posibleng paglabag niyan is mail pilferage, yung mga parcel at saka yung halimbawa hindi talaga dinedeliver, papasok ho yan sa estafa. Sinubukan naming kunin ang panig ng forwarding company sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa kanilang numero pero wala silang tugon sa amin. Aalamin daw ng DICT kung aling local courier service sa Pilipinas ang kinontratang partner ng kumpanya. We can track if na-receive po talaga nila. Pag hindi natanggap no local partner, talagang mukhang naloko yung ating kababayan at hindi na natin ma-recover unless we can have our counterparts dun sa United Arab Emirates para naman matulungan ang ating kababayan. Tututukan namin ang kasong ito. Samantala, update naman hinggil sa idinulog na sumbong sa atin noong 1 linggo.
Matapos nating maipalabas ang inaing ni Lourdes sa kanyang 2 loan sa GSIS na naging 6 umano, pinuntahan siya ng mga kinatawan ng ahensya para mapaliwanagan. Nalinawan ng miyembro kung paanong nagkaroon siya ng 6 na loan. Sabi ng GSIS, nagkaroon ng adjustment sa computed interests at surcharges ng mga utang ni Lourdes, kaya makakakuha siya ng refund. Simula sa susunod na buwan, makakatanggap na rin siya ng mahigit 7,000 pisong buwan ng pensyon mula po sa GSIS. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katulian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mas paigtingin ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa dagat. Ngayong epektibo na ang banta ng China na panghuhuli sa mga mangingisdang papasok sa ilang bahagi ng South China Sea. Pinaalalahanan din nila ang mga mangingisda na mag-ingat tuwing papalaot. Nakatutok si Chino Gaston. Bilang tugon sa banta ng pang-aaresto ng China, pinadala ng PCG ang BRP Sindangan at BRP Malapascua para bantayan ang mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Naghatid ng ayuda ang mga taga-PCG sa mga mangingisda at kinamusta ang kanilang lagay. Wala pa naman daw nangyayaring pang-aaresto na isinasagawa ang China laban sa mga mangingisdang Pilipino. Kanina, nagkaroon ng talakayan sa pagitan ng mga otoridad at mga mangingisda ng Masinloc. Ayon sa PCG, paiigtingin daw nila ang pagpapatrolya para siguraduhing ligtas ang mga mangingisda. Wala pong nagbabawal sa atin na mangisda sa Baho de Masinloc. So kaya po ang mga barko po ng Philippine Coast Guard ay patuloy at salitan po na nagpapatrol. Ang advice lang po namin is iwasan po natin, lalo na po yung maliit na grupo na lumapit at mangisda na maaring magpupog sa mga Chinese Coast Guard vessels. Paalaala na mag-iingat din tayo. Pipilitin po natin makatulong ang ibang sangay ng pamahalaan na magampanan yung kanilang tungkulin. Sa isang article ng Global Times, isang pahayagan ng China, inanunsyo na ipinadala ng People's Liberation Army Navy ang isang Type 75 landing helicopter dock ship sa South China Sea. Paghahanda daw ito sa anumang emergency dahil sa mga umano'y provocation o panguudyok ng Pilipinas. Nangyari ang deployment ilang araw matapos magsimula ang pulisiya ng China Coast Guard na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa itinuturing nilang teritoryo sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.